Ay, magandang gabi mga friend. Ginabi. Oo. Hindi ko sumikat ang araw ngayon dito. Maghapon hong kulimlim. Oo, hanggang ngayon puro ambon-ambon. Buti ambon-ambon lang mga friend. Oo. Ha? Ganyan siguro talaga. Berne, di ba? Marami ko tayong pagkikwento na naman. Ha? Lumalabas eh. Sabi rito. Si Guanzo na naman to. Mamaya pagkwento naman natin si Sayad. Oo. Kay Atty. Rene Bueno. Oo. Atty. Guanzon under fire. Faces disbarment. Disbarment. Pakinggan natin si Atty. Rene Bueno. Mamaya magbigay tayo ng reaction dito. Buenos días, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ngayon pong umaga, italakayin po natin itong kaso ng isang abogado na nagngangalang Rowena Guanzon, dati pong commissioner ng Commission on Elections at naging representante din to ng PW. Meron nung itong 141,000 views ha. Pero 2 days ago na ho to. No, yung party list dyan sa House of Representatives. At dahil may ginawa tong hindi kaaya-aya sa mata ng ating publiko kagabi dyan sa Rockwell Plant sa Makati City. At dahil dito sa ginawa niya ay may nakapag-video at nagba-viral ngayon. Trending ang kanyang inasal dyan sa Rockwell. Isang pampublikong mall, no? Gagawin po nating lecture to, no? Yung batas na naangkop dito sa mga ginawang at ipinakitang pag-uugali ng dating public official. Ano ang kanyang pananagutan? Anong mga prinsipyo ang namamahala sa pag-uugali sa publiko? Yung mamaya bibigay tayo ng reaction natin o yung pananaw natin sa sinasabi ni Atty. Rene Bueno. Legal ethics, no? Yung karapatan sa pagtatalaga ng ebidensya sa pampublikong lugar. Ito kasing si Atty. Guanzon ay nakuhanan ng video na malakas na nagmumura, no? At nilalait, no? Ang isang mag-asawang bata. Dahil dito, siyempre, nagkosto ng pagkakagambala sa publiko. Nagkaroon ng iskandalo, sa madaling salita. Yung insidente ay tungkol sa isang abogado. Miyembro ng Philippine Bar na di umano'y sumigaw, nagmura, gumamit ng napakasama at nakakasakit na salita. Tulad ng mata pobre at yung PI. Sa isang publikong lugar ng mall dyan sa Rockwell na idinirekta sa mga pribadong mamamayan na nagsabi sa kanya na takpan ang ubo, takpan mo yung bibig mo o kaya magsuot ka ng mask, no? Kung ikaw ay uubo ng malakas na malakas sa isang pampublikong lugar. Alam niyo po itong sitwasyon na to ay nagtataas ng mahalagang tanong sa ilalim ng batas ng Pilipinas sa 3 pangunahing larangan. Unang-una, may pananagutan kapag ganito ang iyong pinakitang pag-uugali. Pananagutan sa krimen, pananagutan sa civil, at administrative liability. Administrative, dahil ikaw ay abogado, pwede kang sampahan ng disbarment complaint sa Korte Suprema. So, didiscuss natin ano yung mga pananagutan sa batas. Itong abogado na to, na si Rowena Guanzon, hindi pa man nauupo sa Senado nag-aambisyon daw to ganito na yung inasal mo. Diba? Ganyan na lang po tayo. Marami po tayong pag-uusapan no? Okay, sabi nga, hindi pa nauupo sa Senado, ganyan na yung pag-aasal niya, diba? At maaaring sampahan ng disbarment case doon sa ginawa na iskandalo doon sa Rockwell. Oo. Ito lang sa akin mga friend. Paano naman yung si Sara Duterte? Sinapak yung sheriff. Mas malupit yun. Sunod-sunod sinapak yung sheriff. Wala naman nakapagsampa ng disbarment.
naging vice president pa nga eh, di ba? Oh. Palagay ko eh, yung sinasabing disbarment na yan eh. Parang kumbaga sa magnanakaw eh, gaya ng nangyayari sa flood control, ang nahuhuli yung mga sapsap na sinasabi. Wala pang nakukul. Parang ganun ano. Bukod doon, nagmura si Rowena Guanzon, sabi, di ba, nakuha ng video. Ito si Sara Duterte, lahat ng klaseng mura, babantot pa, bunganga, putangin na, bunga, puking, mga ganun na sa, papapas. Meron akong kinontak na sa, wala naman nangyayari. Hindi naman nadidisbar. Pinailan pa ni Gadon ha, ng disbarment na yan ha. Oh, wala pa rin action ang Korte Suprema. Kaya naman nag-file si Gadon dahil siya nga naman nadisbar siya eh. Oh, kung saan nga naman mas masahol si Sara Duterte, bakit si Sara Duterte hindi nadidisbar? Oh, diba? Katwiran eh. Si Digong. Oh. Nandun sa The Hague. Arestado. Crimes against humanity. Oh. Nabigyan pa ng award eh. Di ba? Integrated Bar of the Philippines yata, Davao Chapter. May award. Minura na yung Diyos. Ang dami ng pinapatay. Crimes against humanity ang kaso. May award pa. O, di ba? Kaya nga, di ba, kakagulo nun. Dahil yung mga ibang kasama Digong na nabigyan ng award, isinosoli yung award nila, kinahihiya nila. Dahil yun nga, isang baliw na tao, may award. O. Di ba? Kaya itong disbarment na to. Ewan ko lang, kung mapapailan nga. Pwede, sa totoo lang. Sinasabi ito, pwede talagang pailan. Ayon sa batas. Ang problema, paano? Diba? Pinailan na nga yan si Sara Duterte, pinailan na nga ni Gadon wala nang nangyayari, diba? Para talagang pagdating sa Duterte, untouchable sila sa batas ng Pilipinas. Yeah. Ito isang topic natin. Ito naman. Tumira na naman to si Sayad. Inakusahan ng Kongreso na binebenta for sale yung kanilang pirma. Tingnan mo gaano katatanga, gaano kakapal ng mukha nito mga to. Ito. Meron itong one day ago, 70,000 views. Balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Inakusahan ni Vice Presidente Sara Duterte ang ilang kongresista na ginagamit umano ang planong paghahain ng panibagong impeachment complaint bilang bargaining chip sa 2026 national budget. Sa pahayag, sinabi ng Vice Presidente na hindi na nakagugulat ang mistulang pattern ng pag-ugong ng usap-usapan tungkol sa impeachment na madalas anyang natataon tuwing tinatalakay. Ang tibay ng mukha nito. Ayan na naman sila. Saywar na naman yan. No? Tangina na. Gusto mo, hindi ka file ng impeachment. Talagang, pero, ang rason niya dyan, gusto nila ako matanggal ka dahil ako pinakamataas ang survey ko na ako magiging presidente sa 2028. Ayan yan. Talaga itong mga Duterte na to. Tuloy. Bansang budget. Dati umanong ibinunyag ng ilang mambabatas na inilalako umano ng ilang kongresista ang pagpirma sa impeachment complaint kapalit ng mas malaking budget. Pero hindi iniimbestigahan at naulit umano ito ngayong taon. Nanindigan ang Vice Presidente na handa siyang sumagot sa anumang alegasyong totoo at nakabase sa katotohanan. Higit-hirit pa ng Vice Presidente, tigilan na ang pananamantala sa proseso ng impeachment na itinatago umano sa ilalim ng good governance. Una nang sinabi ng Makabayan Bloc na isusulong ang bago impeachment complaint laban kay VP Sara matapos ang 1-year ban. Dapat nung ka pa na-impeach kaya lang talagang lintik yung kapit mo sa Senado. Di ba? Mapunta tayo sa mga pinadidisbar, no? Ang guluhan ng topic natin, mga friend.
Pero yan o yan eh. Pag yung Duterte, ibinunggo mo, kunyari, kaya si Pulong, iniimbestiga na ngayon yung kung saan niya dinala 51 billion. Isa lang sasabihin nun, pinupolitika kami. Tangin. Mga walang niya talaga itong mga putay na to. No? Mapapamura ka. No? Tinatanong lang sila kung saan nila yung pera ng taong bayan. Ang sagot mo, binebenta ka nung mga pirma nila para bigyan ka sila ng malaking budget para sa ma-impeach ako. Anak ng puta. No? Alam nyo mga friend, katawa-tawa talaga itong nangyayaring ito. Sa buong mundo pero marami pa rin tanga na naniniwala dito sa mga to. Sa itong mga Duterte na ito. Ewan ko, no? Sakit talaga sa ulo. Pero yun nga, dapat matapos na to. Anyway, may magsasampa na raw yata ng kaso dito before Christmas. Yung sila, mga mabibigat na abogado rin. Dahil yun nga, sa mga ninakaw na itong presidente ng impyerno na to. Diba? Baka doon pwede na Tsaka yun nga, sabi, mukhang malabo na to impeachment. Marami nagsasabi. Si Ronald Llamas, baka maiba na raw, ganyan-ganyan. Diba? Dahil politika. Anong uring nila lang ito? Putang ina. Talaga. Salot ang mga putang ina. Oo. Sila na nga itong walang ginawa kung hindi bulabugin tong administrasyon ni Bongbong. Sila pa itong sila pa itong mga, ewan ko, anong klaseng mga nilalang to, pero yun nga, sobra to si yan. Ewan ko naman to si BBM kung ano to, kung mabait o ano, no? Kung mabait nga ba o parang, ayokong parang, titignan ko parang, ayokong mag-ano. Bahala ka na kalat ni. Babasahin ko lang yung comments mo. No? Antakin mo. Matagal nang gusto kang ma-impeach, tanga. Tatanga-tanga rin to. Hinarang nga lang nitong si Escudero yung forthwith yun pa. Bakit hindi na didisbar din yun? Si Chis Escudero. Forthwith lang, hindi niya alam. Abogado siya. Di ba? Hindi niya alam meaning ng forthwith. Yun ang talagang kadisbar-disbar. Di ba? Yun. Sino pinakamagaling na presidente sa lahat? Pakinggan natin to si Erice. BR iniwan niya kay GMA ang 2.7 trillion na utang. Si GMA 5. Si FBR iniwan niya kay DMA 2.7 trillion na utang. Si GMA dinoble niya yung 2.7. Naging 5 points something. Si GMA. Pinakamaliit pala na utang nitong si Ramos, no? 2.7 trillion. Pagdating kay GMA, ulit natin GMA ang 2.7 trillion na utang. Si GMA 5.1 trillion ang iniwan niya kay Pangulong Pinoy. Si Pinoy 5.9 trillion ang iniwan niya kay Pangulong Duterte. Konti lang Nasa 5 pa rin. 5.1 trillion ang iniwan daw ni GMA kay Pinoy. Si Pinoy naman 5.9 trillion ang iniwan kay Duterte. Di konti lang na utang ni Pinoy, di ba? Marami lang napagawa sa Pinoy, di ba? Pero iniwan daw to kay Duterte ni Pinoy. Kay Pangulong Duterte, dumoble ang utang. 12.79 trillion ang iniwan kay Pangulong BRC. Mantakin mo yun. Dinoble, no? Galing talaga to si Duterte, no? Pero, yun nga. Si Sara Duterte, kaya parang alam na alam niya yung nangyayari na itong mga congressman na to. Kaya siguro yung tatay niya hindi na impeach. Pwede ma-impeach si Digong pero kung bibilin mo yung mga kongresista, walang magpapile na impeachment sa'yo, di ba? Ganun ang nangyari, sigurado, nung panahon nito si Digong, di ba? Kanya yung Senate President, si Senate President nung panahon ni Digong.
Kaya mantakin mo yung panahon ni Digong, puta yan, nag-iimbestiga yung Blue Ribbon Committee. Senado, ha? Oh, tungkol sa Parmali scandal. Oh, nangyari. Pinagmumura pa ni Digong si Gordon, eh. Oh, di ba? Ganun kalupit, no? Pero walang ganito kagulo na Duterte resign. At the same time, nung panahon ni Duterte, talaga nakakatawa na yung mga friend. Ha? Sa dami ng nangangamatay, araw-araw ng mga pinapatay, lahat ng korupsyon, nakatihaya na. Pero putang ina niyan, ang kanyang survey sa mga surveyor, ang lataas. Putang ina. Huh? Inamin niya na magnanakaw siya, adik siya, babaero siya. Lahat inamin naman, di ba? Minumura niya yung Diyos, minumura niya yung Pope, human rights. Anong human rights? Wala. Ayan ko, di ba? Pero ang survey ni Digong, mataas. Ay, nako mga friend. Ano nangyayari? Sito si Bongbong, 21% na yata natitira eh. Bumabagsak ng bagsak. Dahil nagpapahuli pa ng mga nagpapaimbestiga pa ng korupsyon yan, ha? May nare-recover na pera, ha? Nare-recover. Billion na yata. Oo, di ba? Nare-recover. Oh, pero ang kanyang survey, bumabagsak. Yung survey ni Sara, babagsak din. Kunti-kunti lang. Putang ina, anong klase ito? Pilipinas na to? Ano? Tayo dito kay Conti. Marami tayong topic mga friend, ha? Ito, okay. Sa pagkakataong ito, makakausap natin si ICC Assistant to... Ito, merong 91,217 views. Ang kausap naman si Attorney Conti. Counsel, Attorney Cristina Conti. Magandang hapon, Attorney Conti, and welcome back po sa Arangkada Balita. Naputol ata ang linya ni Attorney Conti. Ano? Okay, so yun nga. Alam mo, matagal na yan. No? Yung una, nilabas dati ni Ombudsman Remulla na meron daw siya. Ano ba, digital copy ba? Or anong klaseng copy ba yung sinasabi? Pero wala naman tayo nakita. May info daw siya. Para raw siya nag-ala reporter. Oo, pero diba? Sa sobrang... Doon ako talagang hanggang ngayon, hindi ako makaget over dyan. Nagtimbre na si Remulla kay Bato na meron ka ng warrant of arrest. Kaya nagtago na si Bato. Pero kila mga abogado, sila Attorney Conti, wala pa. Pero si Remulla may timbre na. Meron na ka warrant of arrest, Bato. Ano nun, wala pa nakikitang physical or kahit anong kopya, hindi na natin nakita si Senator Bato de la Rosa, di ba? I'm sure may info siya. Oo, Kasi ito, hindi siya nagpakita sa Senado, Kaya marami nagtatanong nun, bakit parang pinangunahan? May info na nga, galing kay Ombudsman. Manggaling ba naman sa Ombudsman yung info mo? Tatago ka na, di ba? Bakit pinangunahan? Tatanong din siya, di ba? Yun ang tanong din natin, di ba? Na gano'n nga na may... Ayun, nandiyan na yata si Attorney Conti. Attorney Conti? Hello, magandang hapon. Yes, magandang hapon, Attorney Conti. Welcome po sa Arangkada Balita. Salamat. Alam ko holiday ngayon pero tinanggap mo pa rin ang aming tawag. Attorney Conti, una, ano yung mga reaction nyo sa sinabi ni Attorney Harry Roque na mismo nagsabi na may warrant of arrest daw laban kay Senator de la Rosa? May impormasyon ho ba na... Dinagdagan pa nito si Roque na mayroong warrant of arrest na po. Lalong nanginig ng iklog ni Bato. Di ba? Tayo ng mga to. Diyos ko. Saan niya hanapin si Bantag nga? Di mauli-uli. Si Bato pa. Natanggap ang kampo niyo tungkol dito? Alam niyo, gaya pa rin ng dati, confidential ang mga dokumento ng ICC hanggang hindi dinidisclose o confidential ang mga ng ICC. Pero meron na si Remulla. At sinabi na niya kay Bato, may warrant of arrest ka na. Tia Deli, ano ba bata mo? website,
walang authority to release it. Kasi check ko lang ng website, hindi pa rin pinapublic kumbaga yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Check lang ni Atty. Conti ng website, hindi pa pinapublish yung warrant of arrest ni de la Rosa. Pero kay Ombudsman, meron na sa cellphone niya. Tuloy. So, ang hindi ko dito, hindi officially disclosed kay Harry Roque ang bagay dahil hindi naman siya privy to the document. And pangalawa, sabihin na natin... So, yung kay Harry Roque, sinasabi ni Harry Roque meron na, chismis lang din. Di ba? Parang yung kay ano lang din, kay Remulla. Di ba? Si Atty. Chrissy Conti na nagsasalita Tinignan niya na nga website, wala pa raw Kakagulo tayo, meron ba o wala? Mukhang ito, meron talaga. Meron talaga. Kaya, huwag na natin pag-usapan kung meron kaya o baka wala. Ang tanong na lang dyan ay kailan at paano may implement. Ayun. So, yun na lang yun mga friend Huwag nang pag-usapan kung meron o wala. Meron. Kaya lang, ang pag-uusapan natin kung kailan ipapa-implement. Ngayon, as much as possible, lihim nga sana yan. Tuloy. Ano po ang reaksyon ninyo sa payo ni Atty. Harry Roque kay Senator Bato na magpaposas na lang at humiling ng sanctuary sa Korte Suprema? May talaga yan. May possibility naman ang isang may isuhan ng warrant. Ginawa nga yan ni Presidente Duterte noong nakaraan. Pero of course, may time and place patungkol dyan. Pero kung unsolicited advice na rin naman, pareho lang din naman kaming nagbibigay lang ng payo. Ako nga mag-submit na lang siya jurisdiction ICC. Kasi, lalo na sa natitintong pag-decide ng appeals chamber, natalo ng issue ng jurisdiction na ni-raise ni Duterte sa ICC pre-trial chamber. Inapela ito sa appeals chamber at mukhang pagpapasyan ito in the next few months. Pag yun ang finalize, ay kahit papunta tama na yan. Ganyan na lang tayo mga friend. Pero ako sa akin lang. Hindi na ako ito magpapakita si Bato. Hulihin nyo siya kung kaya nyo hanapin. Baka ang nasa tuktok nito si Bato. Hintayin ko na lang mamatay si Digong. O siguro naman pag matay na yan, nilalambot na ika. Pero iba raw ang nito kasi. Iba kaso na itong gago na to Kasi kumbaga sa si Duterte nag-utos, ito nag-implement parang implementor to ng war on drugs Kaya mas yata matigok si Duterte, tuloy pa rin ang paghahanap dito sa kalbo na to. Parang ganun boss? Pero talagang di ako mag-get over dito sa sa ombudsman na to. At ang problema dyan, mula nung sinabi ni Ombudsman na may warrant of arrest ka na, hindi na nagpakita to si Bato. Putang ina, ang laki na sweldo niyan. Galing sa kaban ng bayan. Tapos hindi nagtatrabaho, nagtatago lang. Si Turon nga, tinatanong kong abogado niya, asan na ba si Bato? Wala ako ikaalam dyan. Hindi ko nakakausap yan. Nakakausap ko asawa Ay nako. Ay, ewan. Wala yan. Siguro baka may nakakapag-advise na dito sa gago na to na huwag ka nang tayo mo lang na magpago ng presidente. Ganun. Wala na to. Paano ulihin to? Maski na nandiyan na yung warrant to pare. So paano ulihin to? Hindi kagaya ni Digong na talagang inabangan siya, alam naparating siya, tapos nandiyan yung warrant of arrest. Bulaga! Ganun nangyari. Eto, paano bubulagay itong gago na to? Wala na. Puta sa Davao, nakamputang na, ang daming banker. Di ba? Sige, bulog nga, nandun sa ilalim ng lupa yung gago sa banker. Paano hanapin yan? Ilang tao ang ginamit kay Kibulog para ma-aresto? 4,000 yata ang pulis. Di ba? Tapos sabi ni Remulla, balita raw nila nasa Pampanga to. Sabi nga ni Atty. Claire
Sinabi pa niya, alam na pala niya nasa Pampanga, hindi iiba na naman ang lugar. Ano ba to? Oo. Salagang ano ako dito kay ano. Kay Blackie. napaka anong ano, ba? Kuren? Wala pa. Sabi ni Tony Conti, pero si Boying meron na at sinisiguro niya. Nasa cellphone ko, gusto niyo pa. nandun yun. Nandun sa 4 alas nung isang araw eh. Oo. Gusto niyo, pakita ko sa inyo, nasa cellphone ko eh. Oo. Yung impormasyon eh. O, na may warrant of arrest na yan. Malabo ito. Ako sa akin Si Dismaya. Si Sara. Sara Dismaya. Wala na rin. Puro di na rin makita. Puta. Anong klase mga friend? Si Bato pa lang yan maraming kasama marami pang mai-issue na warrant of arrest ang ICC. Diba? Nandiyan pa sila Albayalde, andyan pa yung si Bongo, andyan, marami pang matitimbre yan si Remulla. Pag nandiyan yung warrant of arrest. Ako, maski anong gawin ko, wala ako kung anong purpose niya kung bakit niya pinagsabihan to na nandiyan yung warrant of arrest. Maski wala pa. Pero sinisiguro niya, anong wala? Meron na. Dito nga sa cellphone ko. Siya Tony Conti, di ba? Tinignan ko na yung website, wala pa talaga. At saka yan, confidential yan. Hindi yan kasi nga, dapat talaga confidential yan. Dahil nga, wala silang pulis. Umaasa sila sa pakikitungo ng mga kapulisan doon sa bansang miyembro nila na through Interpol. Kagaya ng ginawa kay Duterte na through Interpol. Pagdating na warrant of arrest, through Interpol, bulaga! Hindi na nakaalis. Eto. Wala pa yung warrant of arrest. Sinabi na ni Boying Remulla, may warrant of arrest ka na. Natago na si Bato. Ay, nako mga boss. Mag-collab na po tayo. Putik yan. Ano ba? Ombudsman yan Siyempre, sino gago? Niwala dyan. Ayaw ni Bato bakit? Tayo na lang kita matigok dyan. Diba? At tsaka nakakapagtaka talaga itong Pilipinas mga boss. Takin mo yung mga yan. Kaya nga si Turon, naghahamon na si Turon Hindi ka po pwede yan gawin niyo yung ginawa niyo sa Tatay Digong na kinidnap niyo. Hindi po pwede yan. Gusto niyo, kasuhan niyo na lang si Bato. Lalabanan namin dito sa korte yan. Maputo. Natutuwa ako kay Turon. Oo, putang ina. Ayoko na lang bisita nung kahapon nila Mugato. Oo, at ang daming natatawa nila ako kay Manny Mugato yung mukha ni Manny Mugato dahil magdadaldal si Turon talagang parang rin Villanueva Escudero. Puta mukhang magkakagrupo to Harry Roque. Ay nako, grabe. Ewan. Pilipinas. Oo. Nag-collab na tayo. High blood ako. Marami naman tayo naging topic, di ba ba? Oo. Putik yan. Kung kada may lalabas na wala pa yung warrant of arrest, sasabihin na ni Boying na may warrant of arrest ka na, Bayalde Bongo, may warrant of arrest ka na. Parating na yung mga warrant niya. Ano yun? Parang ganun, di ba? Sa halip na madaling mahuli, maghahanapan pa. Ang problema, kung hahanapin pa. Librado Ludovico, shout out. Blessed Sunday night, Carox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. Itong si Quanson, shit pa lang, sayang din ng parang walang pinag-aralan. Abogado pa naman. Tell me who your friends are. Tell you who you are. Kalat ni Baya, shout out.
3J Siopo, yes. Pangalawa ako sa commenter, hello. Sir Rox, ano bang balita dyan? Oy, wala tayong karapatang pagsalitaan si Guanzon. Lalo ka na, Sir Rox. Wala kang K na okrayin si Guanzon dahil hindi ka naka-Rolex dyan. Kaya ka naman. Wala ka pang Gucci dyan. Oy, kayong mga Rocky Warriors na purita, isara ang bibig kung ayaw niyong masermonan ni Madam Guanzon. Nga diba? Ay, sumagot si Malo. Mahal pa biyanak, shout out. Iiwasan ko na siya makasalubong kahit anino pa lang niya, sabi ni Malo. Hindi, Malo na. Basta naka-Rolex ka, tsaka naka-Gucci ka na bag, pwede. Pero Sir Rox, 3J Zoom na, pero ako Sir Rox, may K ako dahil may Rolex ata ako. Meron nga akong Philip Stein, Bulgari, Gucci, dami kong LV bag, Chanel, ano pa. Pinakyaw ko na Divisoria o patay tayo dyan. Kaya wag nyo akong inaano dyan ha, branded mga gamit ko, no? Gusto mo bigyan pa kita ng Gucci dyan, Sir Rox? Tama na sa akin yung bayong. 3J Show ulit to. Sir Rox, ididimanda ko yung nangaaway kay Guanzon. Inapi si Guanzon Kunin kong abogado si Harry Roque, saka si Panelo. Wag ako Sir Rox. Kaloka ka, Guanzon. Federico Mandak, shout out May asawa ba si Rowena Guanzon? Kulang sa lambing kaya nagpapapansin. Wala yata. Wala yatang wati-wat ito Eddie Luna. Hello Karox, good morning sa inyo dyan. Para sa akin, sobra naman bungangera itong si Guanzon. Sobrang yabang. Siguro kung nakatapat din siya ng kagaya niya, baka nasampal. Wala naman sigurong sinabing masama ang kabilang panig, pero ang bunganga niya, walang sinabi ang Armalite. Mabuhay ka, Karox. Bardagol. Diyan nga naboto yan dahil kakamura kay Bongbong Eddie Luna, Karox, hindi pa rin mawala sa ibang tao ang sobrang yabang. Siguro kamag-anak yan ng mga diskaya. Makakatapat din yan. Ganyan tao, mayabang at mapanglait sa kapwa. Yung mga politiko na magnanakaw yun ang dapat niyang murahin. Sang-ayon ako sa kanya kahit anong gawin niya sa mga politiko na magnanakaw, murahin niya mula paa hanggang ulo. Okay lang. God bless sa'yo, Karox, sabi ni Luna. Eddie Luna ulit. Karox, sa palay mo kaya si Alice Goo at Cassandra Ong nagamit ng husto ng sindikato pero magkaganon man nagtamasa sila ng buhay paraiso. Kaya lang sa maigsi lang na panahon, parusa naman ang tatamasahin nila. Mabuhay ka lagi. Tsaka mahabang buhay yan Eddie Luna. Gamit lang talaga yan. Tignan mga maitsura po. Gagawa ng ganyan kalaki kawalang yan, di ba? Marilo Pabian, Happy Monday po tayo sa mga Warriors. Talagang hindi mauubos ang mga maaksyon ganap sa ating bayan. Tila naging OA ang reaksyon ni Guanzon. Wala siguro siyang love life now. Walang love life. Kasi tila nagmamalasakit lang yung magpartner. Baka kasi yung ubo niya, sunod-sunod po. Baka dalahit ang ubo niya. Sa halip na namnamin yung concern, nagmaktol pa ng todo. Nasira na din siya ng madikit sa mga DDS. Basta lahat ng DDS sira. Walang buo. Eddie Luna ulit. Karox, sa akin lang opinion, siguro medyo mababawasan ang galit ng mga Pilipino kung babaguhin ang sistema ng COMELEC. Una, palitan ang COMELEC ng magpapalakad. Tao ang ipalit, alisin ang mga demonyo doon. Saka napupuna ko, parang walang kadala-dala, napayagan ang COMELEC na gamitin lagi ang counting machine. May dayaan dyan. Saka maraming kasabot doon ng mga demonyo. Yung Garcia na yan, halos
halos nga atakihin si Aling Marie sa galit kay Garcia. God bless Carox. O, diba? Sangayon ako sa iyo dyan, palitan na talaga yan. Diyos me. Ano ba yan? Ha? Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara. Annalisa Apolinar, shout out ha. Sabi ni Tia Deli. Sumasahing papawid, impong basyang Team Tia Deli po. Bumabati at kumakaway po ng may ngiti sa iyo, Xerox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sa topic mo po today, sa topic mo po itong Tigre Alamid, by ikaw na po, Xerox, ang maging si Madam Astig Rowena Guanzon. Ano po? Talagang walang sisinuhin. Huwag hahara-hara sa dadaanan at siguradong bugbog sarado ka sa rumere peking bunganga. She did not even give herself humiliation and respect for someone who is a degree holder at may mataas na posisyon dati sa gobyerno. Will act like zombies. OMG, Xerox. How would you expect someone to treat you with respect? Masyado kang palingkera kung kumasta. Ay nako, Xerox. Yung mga ganyang galawan at aksyon para lang po yan sa mga katulad ni Tia Deli na walang gusi at Rolex. Tawa Tia Deli. Grabe siyang manlait sa kapwa, Xerox. Masyado po siyang hyper at high blood agad. Ang problema po, di nasusolusyonan ang pagiging astig, Xerox. Matuto ka pong kumalma. Huwag pong pikon agad. Pero tanong ko lang po sa kanya, bakit di po siya nagwawala nung ganyan nung alam niya pong may anomalya sa Comelec bago po siya nag-retired noon? O, yun nga. Hindi, nagwawala din siya. Oo, galit din siya sa Comelec noon. Oo. Kasi nga, hinintay pa siya mag-retire bago nag-decision yung Comelec eh. O, di ba? Ha? Namimili lang pala siya ng aawayin. Yun lang alam niyang kaya niya pong pektusan at dukdukin. Tas para yung lang sampa kaso agad si Madam. Ano ba ginawa sa kanya, Aber? Para naging concern lang yung tao, bunganga agad, kaso agad. Yun nga, bunganga agad, kaso agad. Naku malamang dismiss lang ang kaso, walang kalatoy-latoy at walang katorya-torya. Ewan ko nga sa'yo, Madam Siga, bahala ka sa buhay mong wala kang kakwenta-kwenta. Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Elizabeth Iscareo. Good morning, Xerox. Hi. Di ko akalain na mag-aasal ganyan yung Guanzon na yan. Dati bilib ako dyan. Ngayon parang nawala na lang paggalang ko dyan. Nakakadismaya yung inasal niya yung dyan sa isang mall. Mall pa naman. Isang mall pa naman din. Hay, naku talaga. Walang ano. Sira nga ulo ang game natin. Joselito Mabait, shout out. Jab Alvaro, shout out. Si Guanzon po talaga, naka-Rolex siyang panlalaki style. If I'm not mistaken, naka-Rolex GMT Master, Pepsi at naka-Gucci bag. Tingin niya sa sarili niya, sobrang taas dahil sa branded watch at bag niya. Pathetic na matanda. Yun lang. Chupista mo na ulit. Good morning po kuya at sa mga ka-warriors. Ay nako, tama talagang walang mangyayaring ginhawa sa ang Pilipinas dahil napakaraming abusado sa kanilang kapangyarihan at napakadami pa din ng mga sa mga bansa ipinagpupilitan na ang puo nila ay magaling kahit kitang-kita na ang ebidensya na umabuso sila sa kanilang kapangyarihan. Yun nga Pilipinas ito, putang ina. Si Bato implementer ng tukhang tapos putang ina number 3 pa yata sa eleksyon sa pagkasenador. Putang ina, klase. Dapat dito pinapatakbo yan dahil nga implementer ng tukhang di ba? Puta. Klase itong Comelec na to. Wala naman di niya alam yan. Di ba, Garcia? Hindi mo alam yung tukhang.
Chupista Bunao. Tama ka po, Tia Deli. Aba, PBBM, gising po. Gising po nga naman at maunahan ka pa ng mga masisiba sa labangan. Totoo. Chupista Bunao ulit. Di ba pwedeng tanggalin ni BBM niya si JG para naman tamang politiko na ang maihalal ng taong bayan at magbago ng image sa Pilipinas? Sobra na po kasing tayong katawa-tawa na po tayo sa buong mundo. Ay, totoo. Katawa-tawa talaga. Putang na. Tingnan mo nga yung mga tangaron sa dahig sa Netherlands. Puro sisigaw pa yung mga gunggong na umiiyak pa nung may mga umiiyak pa tangaron, naakap yung karton ni Digong na okay, komo na din na yung reading nila kay Digong na interim release. Mary Lebron, shout out. Blessed peace of the Immaculate Conception sa Rox, no escaping ad. Oo nga. Nagprosesyon dito kanina diluwa na ulit Hello Karox, sa ugali ni Buangson, bahala siya, pero kung sa akin mangyayari, wala naman akong ginagawa sa kanyang masama wag niya akong tatalakan at ipapahiya sa karamihan ng tao. Huwag niyang sabihin na nakabag siya at mamahalin ng Gucci. Saka baka kahit bayong andal ako at napahiya ako sa mga tao, baka ihampas ko sa mukha niya ang dala kong bayong. Huwag niyang ipagmalaki ang bag niya at Gucci. Salamat Karox, mabuhay ka. Oo nakatapat siya kumbaga nakaduro. Kaya to si Digong at saka magkamag-anak kaya ito? Parehas man duduro diluwa na ulit. Karox, sa Pilipinas, mas lamang makakamit ng hustisya ang may pera. Kahit siya ang may kasalanan, kahit na inosente ang isang tao sa krimen, siguradong kulong. Mga judge at batas na Pilipinas hindi maasahan ng mga Pilipino. God bless sa'yo, Karo. Tulor Garcia, Amy Bingson, my friend, shout out Eman Escalona, shout out. PJ Show po. Serox, seryoso ako. Serox, seryoso. Ako nga, naka-face mask lagi pag nasa mall dito sa Manila at maging sa US kasi to protect not only myself from any virus but to protect others by spreading virus. Kung may ubo kayo, walang masama na pagsabihan ni si Guanzon na magtakip ng bibig kung umuubo o babahing. Ako nga minsan nasa crowd at may umubo ng malakas, pinagsabihan ko in a better way naman na to cover her mouth when coughing, sneezing. Yang paalala na yan, nasa lahat ng mga establishment at mga doctor's office. That is for protection. Huwag masamain. Si Guanzon, she went overboard. Nagyabang pa na Gucci at Rolex. Dapat bang naka-Rolex at Gucci kapag umuubo? Hindi. Dapat naka-Rolex ka sa Gucci. Pagpupunahin mo si Guanzon kung pagsasabihan mo siya para hindi ka mumurahin. 3J Show ulit Hi, salamat naman sa Diyos at nahatulan na si Go Waping. Dapat lang. Akalain mong naging mayor ng Banban, Pampanga na hindi naman Pilipino. At sinungaling pa sa Senate hearing noon. Kesyo di daw nakapag-aral, lumaki sa pag-aalaga ng baboy. JTB, sabi niya, Tol, yung kay Atty. Guanzon, pinahiya ng lalaking foreigner, tinapik siya sa balikat, sabi nung staff matapos umubo at sinabihan na you should not be here, you are sick, you should go home. Tapos sinita pa bakit wala siyang face mask. So napaya siya kaya nagalit to. Pwede, pinagsabihan nga lang siya Pero alam yan tol, kung naka-Gucci tsaka naka-Rolex yung nagsabi, hindi magwawala si Guanzon. Yun.
Di kasi naka-Rolex saka walang Gucci bag. 3J Shop ulit oh. I can only imagine si Sandra Ong. Tiyak nervous na yan. Na makakulong kasi. Ang sarap ng buhay niya. Biro mong how luxurious the lifestyle niya. Tapos makukulong lang. Paano na yung mga branded na damit? Sapatos, bag, jewelry. Kain sa mga expensive restaurant. Mga party. Lahat yan. Maglalaho na at siya ay hihimas ng rehas na malamig. Habang buhay pa yan, ha? Habang buhay pa yan, pre, ha? Pero kung siya ay kakanta na ng and now the end is near, baka sakasakaling turo niya na kung sino yung king and queen sa likod niya. Pawn lang siya eh. Pawn lang siya, 3J Shop, kakala mo. 3J Shop ulit ito. Yung PhilHealth na issue na yan, maganda ang pagkakapaliwanag ng isang vlogger na ang PhilHealth ay may sobrang pera na 60 billion ata yun na hindi nagastos last year. Bakit mo sila bibigyan pa ng budget for 2026 kung sobra ang pera nila? Common sense lang, di ba? Yun naman pala, yung perang yan, ginamit din sa flood control scam. Hay, walang patawad ang flood control scammer ng mga ito. Totoo. David Allen Mendoza. Good evening, Karox. Overkill naman ang ginawa ni Guanzon. Dapat mahinahon niya na lang sinabihan yung Chinese national na wala siyang sakit at na nakakahawa, kundi yung pagiging DDS niya. Simple lang yun. Babaeng lawyer pero Ateneo Law School, graduate lang pala. Patay tayo dyan. David ulit. Tsaka hindi dapat ganun talaga. Maski saan mo sukatin. Maling-mali. Oo. Kasi nakapag-aral siya eh. Oo. David Ali Mendoza ulit oh. Karox, total nasa Mandaluyong din naman yung kulungan ni Alice Go. Dapat idinaan na muna siya sa National Institute of Mental Health para ma-check up yung pag-iisip niya. Wala kasing maalala kundi nung nagdadalaga pa siya. Nagdadalaga na siya. O, yun nga. David Ali Mendoza ulit. O nga pala, Karox, aapila pa yung si Go Waping. At sa dami ng pera niyan, baka maabswelto pa yan. At ma-reinstate ang pagka-Pilipino niya. At makatakbo pa ulit ng meron sa Banbantalak. Kung magkakaroon man po, ay wala ng pag-asa Pilipinas, kaya malas lang ng mga Pilipino. Totoo yan, David. Wizkid, shout out. Nako, TV at Curico ang aabutin ni Go Waping sa jail. Sa dami ng pera niya, kung hindi papabayaan ng amo niya na handler niya, baka may taga-paypay pa yan dyan. Taga-masahe pa yan. Oo. Ganun yan. Pag hindi nila inalagaan ng todo yan doon sa kalagayan niya sa loob ng bilibid baka kumanta yan. Diba? Ibulog, kanta na rin ka. David Ali Mendoza ulit ito. Karox, dagdag ko pa po ito. Yung mga taga-Banbantalak, huwag na kayong maging banban. Yung mga residente doon ay iboboto pa din daw si Go Waping kapag tumakbo paulit ng mayor nila kahit napatunayan na di siya tunay na Pilipino at inogag lang sila. Ginawa lang pugad ng sindikato ang bayan nila. Ikaw naman David nabimigay naman ng bag tsaka mga notebook sa kanilang mga anak. Mabait. Oo. Tag-ina tao talaga. Whiskey ulit. Scrub na damit niya. Wala na yung Gucci. Scrub sa diba? Rodelia Alpilor, shout out. O nga po, Xerox, bakit naging garapal na mga edukadong tao? Masahol pa sila sa tambay sa kanto? Yan lang po, Xerox. Ingat and God bless po sa atin lahat. God bless, Rodelia. Mission accomplished, mga friend. Boyong Kong Balong, shout out. Jeff Ramos Nak, shout out. Eman Escalona.
Jan Dimango, my friend. Shout out sa inyo mga friend ha. Jeff Ramos, hanggang bukas po muli. Dami natin naging topic no mga boss. Pilipinas. Hanggang kailan? Makakaahon ka pa ba? Yan ang tanong mga friend. Good night. God bless. Dasal.